nga pala yung paupahang bahay. At gaya ng pag-usapan, 3,000 kada buwan ang upag dito. At hati-hati tayo sa mga bills dito. Teka muna, hindi pa ako lugi dyan. Wala naman ako ibang gamit kundi cellphone at isang plansya lang. Papa Jason, paano yan? Gusto ko ng aircon sa kwarto ko. Huwag nun. Dapat lahat may aircon. Para fair. Sandali lang ha. Linawin ko lang ha. Kung ano man madatnan yung mga gamitan sa bawat kwarto nyo, ay yun lang ang pwede nyong gamitin. At, Miss Doyen, wala pong aircon dito. Electric fan lang meron. That will be fine. Mas better kaysa wala. Eh, ilan naman ang CR dito? Isa lang ho, Manang Jing. Uy, baka manang ka naman, Ay, wagas. sorry. Oh my God! Isa lang yung CR dito? Eh, isang oras akong maligo. Then, make adjustments. Miss, hindi lang ikaw titira dito. O siya. Tara na at ituturo ko yung mga kwarto. Ano ba naman yan? Kanina ba namang parting nandito sa CR? Nakakadiri. Hindi man lang niligpit. Ay, stress naman. Hey, Joy. Sa'yo ba yung parting na nasa CR na iwan? Pwede ba sa susunod? Huwag kayo mag-iwan ng kung ano dyan sa CR. Lalo na yung pinagubaran nyo. Kaya kayo. Ah, mukha ba ako nagpapanti? See, ngayon pala ako maliligo, di ba? Excuse me. Tibak yun, hindi panty. Auntie. Hoy, una sa lahat, huwag mo akong matawag-tawag na auntie kasi hindi kita pamangkin. Pwede ba sa susunod magkaroon ka ng delikadesa? Hindi yung basta-basta ka nag-iiwan ng mga pinaghubaran mo dyan sa CR. Bakit mo ba pinakikialaman yung tibak ko? Palibhasa kasi, hindi ka nagsusuot nun. Pastos ang bibig nito ah. Oh, ops. Bago kayo mag-away, papasukin niyo muna ako sa banyo, ha? Malilate na ako sa trabaho ko, eh. Wait. Kukuhanin ko muna yung tibak ko. Hi, Jason. Uy, nandiyan ka pala. Anong ginagawa mo? Ito, magpiprito ako ng itlog ko. Paborito ko kasi ng itlog eh. Ah, talaga? Naku, pareho pa tayo ng paborito. Gusto mo rin ba ipagprito kita? Ilan ba oo. gusto mo? Sige, kahit isa lang. Isa? Mm-mm. Teka lang. Meron akong tatanong nga pala sa'yo. Ano yun? Bakit nga pala hindi ka pa nag-aasawa sa edad mong yan? Actually kasi, hindi ko pa natatagpuan yung lalaking para sa akin. Pero, alam mo, lapit ko na siyang makita. Aba, mukhang swerte yung lalaking magustuhan mo ah. Pero alam mo, mas gumaganda kapag nakangiti. Tingnan mo oh. Mas bagay sa'yo. Kesa naman nakasimangot ka. Sige, magluto ka na. Sige, lutuin ko na tong itlog ko. Kasama yung itlog mo. Sige ha. Hi, Joy. May dala akong food. Saluhan mo naman ako. No, I'm okay. Busog pa ako, eh. I insist. Minsan na nga lang makapag-aya, tatanggihan mo pa ako. Sige na, please. Sige na nga. Pero, saglit lang ako, ha? Kasi maaga pa ako sa trabaho bukas, eh. Alam mo, kung naging lalaki ka lang, magugustuhan kita. Kasi ang sipag-sipag mong magtrabaho, tapos ang mysterious type mo pa. Bakit naman mysterious? Eh, kasi palagi kang seryoso, tsaka bihira kang umimik. Wala naman dapat ikuda, eh. Ay, sa wakas, nakita rin kitang tumawa. Siya, tikman mo to. Dali, sarap yan. Sa susunod, pag nag-take out ako, lagi kitang pagdadala dito. Sarap nga. Pero, wag na. Magagastusan ka lang. Kunin mo na lang yun.
Nga pala, salamat dito ah. Welcome. Kuya Jason, Oh. Tuyin. Andiyan ka pala. Bakit? May kailangan ka ba? kasi gipit ako. Tapos, due date na ng upa bukas. Wala akong pambayad. Naku, paano ba yan? Kailangan ko ng pera. Marami dito kong kailangan bayaran. Pwede bang... Eto na lang yung pambayad ko. Ganun pala. Pwede naman pala pambayad ang katawan. Ginagawa ng babae to dito. Hi, Jason. Na-surprise ka ba? Jing? Jason? Tumabi ka nga dyan. Ito, nandito lang pala to. Kanina ko pang hinahanap yung cellphone ko. Bakit ba nandito ka? Ano ginagawa mo dito? Tsaka bakit ganyan ang suot mo? Akala ko kasi kwarto ko. Pareho kasi ng itsura ng pintuan. Doon ang kwarto mo. Oo nga. Alis na ako. O siya, alis. Pare-parehas. Pare-parehas pero magkakaiba ng amoy. Bro, ang babae yun, pagkama ng kwarto niya. Anong oras na? Pa rin ako makatulog. O, Doyeng. Anong oras na? Ngayon ka lang umuwi. Pasensya ka na. Ganito kasi talaga yung oras ng awas ko sa trabaho. Ano kaya kung maghanap ka na lang ng ibang trabaho? Yung hindi ka umuwi ng ganitong oras? Lagi ka na lang kasing hating gabi kung umuwi eh. Mawalang galang na, Jing. Bakit ka ba nangingialam sa trabaho ko? Wala naman sigurong masama sa sinabi ko, di ba? Tsaka isa pa, Doyen, baka nakakalimutan mo. Hindi lang ikaw nakatira dito. Baka mamaya niyan mapahama kami sa pag-uwi-uwi mo ng 10 oras ng gabi. Bakit magigil na gigil ka sa akin? Palibhasa kasi, hindi mo nagagawa yung mga ginagawa ko. Ang laki ng insecurities mo sa akin. Tingnan mo yung pananamit mo. Hindi mo maayos. Kaya sa akin mo binubunton lahat. Teka, nag-aaway ba kayo? Narinig ko yung bangayan yun sa loob ng kwarto ko. Huwag nga kayong ganyan. Tayo-tayo na nga lang dito nagkakagulo pa. Pagsabihan mo kasi yan si Doyen. Di mo ba alam nakakaabala na yung pag-uwi-uwi niya ng 10 oras ng gabi? Teka lang, paano nakakaabala? May kanya-kanya kayong susi ng bahay. At saka, may iba't iba kayong trabaho. Sana irespeto nyo naman bawat isa yon. Ano ba problema? Okay, ikaw bahala. Ikaw naman ang may-ari ng bahay. Basta kapag nagdala yan ng problema dito sa bahay, panigurado ko, ikaw ang kauna-unang sasakit ang ulo. Prostitute ako. Yun ang trabaho ko. Alam ko. Matagal ko nang alam. Bakit hindi mo na lang ako iniwasan? Alam mo na rin pala. Para saan?
Sino ba naman ako parang sila natiwasan ka? Pinangakuan ako ng parokyano dati na ibabahay niya ako. Umasa ako. Naniwala ako. Yun. Nung nalaman ng asawa niya, iniwan din ako. Umasa pa man din ako. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa klase ng trabaho na to. Baka panahon na para ayusin mo yung buhay niya. Siguro, panahon na rin para ayusin mo yung sarili mo. May pamilya ka pa ba? Nasa Manila. Sina mama siya kasi na papa. Pero, nagrebelde kasi ako eh. Nangako ko sa sarili ko na hindi ako babalik doon hanggat hindi ako mayaman. At patutunayan ko sa kanila na kaya ko. May nangyari ba sa pagre-rebelde mo? Alam mo, Doy, wala namang masama magpakatotoo eh. Dahil, alam mo sa sarili mo kung hanggang saan lang kaya mo. Kung alam mo lang kung gaano ko kagustong bumalik sa pamilya ko. Kaso nahihiya ako eh. Baka hindi nila ako tanggapin. Walang masama kung susubukan mo. Huwag mong hayain na maubos ang oras. Hindi mo sila kasama. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Doyen, kung ganito din lang palagi eh. Pwede ba umalis ka na lang? Kuya naman. Huwag naman ganun. Huwag mo namang gipit ako eh. Oo nga naman, Doyen. Kesa naman laging katawan mo ang ginagawa mong pambayad. Hoy, tumigil ka nga, Jing. Hindi ako ganong klase ng tao na kagaya ng iniisip mo. Bakit? Migilan ka ba? Eh, kasi gipit ako. Tapos, due date na ng upa bukas. Eh, wala akong pambayad. Naku, paano ba yan? Eh, kailangan ko ng pera. Marami din kong kailangang bayaran. Pwede bang... Eto na lang yung pambayad ko. Girl, tigil-tigilan mo ako. Pwede ba umalis ka dyan? Umalis ka nga dyan. Ang gawin mo, manap ka ng paraan para bayaran ako sa upa. Hindi yung dadaanin mo ako sa paakit-akit mo. Ganda mo, ha? Umalis ka na nga. Alis. Alis. Bruhang to. Dadaanin pa ako sa mga pang-aakit niya. Pwede ba? Hindi tayo talo. Ano ba yan? Akala ko na, nakakatikim na ako ng Gloria. Kaya Jason, ito nga pala yung bayad ko sa upa. Pati bayad na rin ni Doyen. Ako na sasagot. Salamat. Joy, hindi mo kailangang gawin yan. Tara, mag-usap tayo sa labas. Ano to? Para saan to? Magsimula ka ulit, Doyen. Umuwi ka sa mga magulang mo. Subukan mo. Maraming salamat, Joy.
Doyen. Hello, Doyen. Napatawag ka. Kamusta ka na dyan? Eto, okay lang. Masayang masaya. Tama ka. Nantay lang pala ako ng pamilya ko na bumalik ako sa kanila. Gusto kong maging maayos ka, Doyen. Mahalaga ka sa akin. Mag-iingat ka dyan, ha? Mag-iingat ka din dyan. Maraming salamat, ah. Wala yun. Basta para sa'yo. I love you, Doyen. Alam mo, kung naging lalaki ka lang, magugustuhan kita. Kasi, ang sipag mong magtrabaho tapos, ang mysterious type po pa. Bakit naman mysterious? Bakit?